Firearms, kay Commissioner Ferolino, yung ating Committee on Ban Firearms and Security Concerns. Kasi yung Armed Forces of the Philippines dati naman, at saka ang PNP, ang Coast Guard, ang National Fire Protection, tumutulong sa atin, pati ang barangay tayo, tumutulong niya sa atin, pinagsasama-samahan natin ng lahat. Alam niyo po, sa security preparation, maliban sa advanced planning, napaka-importante ang participation ng community. Nare-report sa pagkilos ng mga firearms, nare-report sa pagkilos ng mga armed groups, nare-report kung saan naman yung concentration ng mga insurgents o kaya yung mga pwede mag-asip ng laking. Dapat po kasi gano'n ang ating proactive ang stand. Ang problem po kasi minsan ay kaya biglang susunod na lang ng mga insidente dahil sa hindi na paghahandaan ng komunidad. Saan po nagpo kayo? Nagkaroon tayo ng dalawang eskwela, barangay na Sinunod, doon sa Lanao del Sur at saka sa Maguindanao. Sinunod po nila. Yun, alam mo pagka sinunod na, dahil natatalo kasi yung kandidato pagka doon ng eleksyon. Dapat po makingilin ang resort ng COMELEC at the same time ng AFP at ng Coast Guard na hanapin. Ang pinaka-importante, pag may ginawang krimen, hanapin ka at saka dapat ma-aresto. Cotabato City, yung pinagbabaril ng kakabit ng campaign materials, hindi man na-aresto ka agad. Importante yun kasi that's the only way to deter the commission of a crime. Kung alam nila na immediate arrest ang PNP at DAP, at dapat yung paglalakad nila, dapat dalawa, may EFP, may PNP, para medyo body-body system. Ganun yung mga ibang pinapatupad natin mga security measures. Traditionally, police centers po are located in public or private schools. So, how about po waste management regulations? Yung pong police centers. Ganun pa rin po. Pero, alam niyo po, for the first time, dito sa Cagayan de Oro, wala pa sir, mag-question pa. For the first time, mag-question pa ko. Isasagawa na natin ang mall voting. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin nakatira sa paligid ng malls, hindi na nasa tabi. Isa mo yung formulate lang. Nagdugay mo may yung kanilang polling places before. Pero siyempre, kukonsultahin muna sila ng mga local government natin. Hindi natin sila pwede kung ayaw nila. If more than 50% ng residents ay ayaw, o voters doon ay ayaw, hindi po sila boboto sa mismong mall, kung hindi boboto pa rin sila sa traditional na mga eskwelahan. Minarapat po natin ang mall, walang vote buying, maayos, maaliwalas, at napakalamig sa mall. At yung mga nakatatanda pagpasok nila, meron kami kung nakalalay sa kanila, may mga wheelchair, may mga security personnel ang mall. At hindi po pinagkakatiwala sa ating mga mall operators and yung mga mall owners, yung mall. So asahan niyo po, kung meron itong Robinsons, SM at iba pang mall, dito sa Cagayan de Oro, malamang naman mag-mall voter po tayo. Sana nga, hindi na natin masyadong gamitin yung mga eskwelahan. Ang liliit ng kwarto ng mga bata, elementary students yun eh. Pagkatapos ang upuan, kahoy, tapos ang upo, kaya laki, talagang masisira. At talagang napaka-comfortable ang pagboto. Gumagawa po kami ng pamamaraan upang maging convenient ang pagboto ng mga kababayan natin. Kaya nga, for the first time in our history, we are going to conduct internet voting abroad. Lahat ng kababayan natin sa ibang bansa, hindi na sila pupunta pa sa mga imbahada, sa mga konsulata, sa mga imbahada, namun pagkalayo-layo sa Cagayan de Oro, halimbawa. Ngayon, using their cell phones, laptops, iPad, makakaboto na sila. Hindi na namin sila padadala ng envelope na nagdalaman ng balota na 90% hindi mo binabalik. Sa pamamagitan ng mga device na yan, makakaboto na sila. Yung mga marino, hindi na nila kinakailan dumaong pa sa mga pier para makaboto. Makakaboto sila using the internet. At papangako namin secure, reliable, properly accountable, and auditable yung ating sistema na ipatulipad nila. Gusto ko lang po i-announce sa Bangsamoro, 16 ang nag-apply na mga credit ng mga political parties. At 1,500 halos na sectoral organizations na magpapa-accredit para mag-participate sa 8 stats lang ng parliament para sa sectoral organizations. Ganyan po kadami. Yung hinaharap namin, isang aspeto lang po yan sa mga accreditation pa lang yan ng mga political parties at sectoral organizations sa Bangsamoro.